Welcome to the Word of God, SOAR International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Today, our lesson is comparison between water and Holy Spirit baptisms. What are the differences between water baptism and Holy Spirit baptism? Number one, who is the candidate? In water baptism, who is the candidate? The answer is the penitent believer of Jesus Christ. Let's read the Bible according to Luke chapter 3, verse 2 to 3, NIV version. During the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zechariah, in the wilderness. He went into all the country around Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Also, according to Mark chapter 1, verse 4 and 5, and so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. The whole Judean countryside and all the people of Jerusalem went out to him, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. Summary. What is the meaning of penitent? Number one, showing sorrow and regret for having done wrong. Number two, a person who repents for their sins or wrongdoings and seek the forgiveness of God. What is the meaning of repentance? Number one, to repent means to rearrange your entire way of thinking, feeling, and being in order to forsake that which is wrong. Number two, a Christian repentance involves a heartfelt conviction of sin, a contrition over the offense to God, a turning away from sinful way of life, and turning towards a God-honoring way of life. How to seek the forgiveness of our sins? According to 1 John 1:9, it says, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Confession of sins directly to our God Jesus Christ is very important. We have to tell all our sins to Jesus Christ. These are samples of our sins. We tell a lie a lot. We say or shout a lot of bad words. We have anger. We have pride.
we don't believe that there is God. We think that the world revolves around us. After you have confessed all your sins directly to Jesus Christ, Jesus Christ is faithful and just to forgive all our sins that we have confessed, then cleansing us or purify us from all unrighteousness. Now, you are ready to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. According to Romans chapter 10, verse 9 and 10, it says, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Now, it's time to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. By faith, I accept you now, Jesus, as my Lord and Savior. Thank you for dying on the cross for my sins, that you were buried and rose again on the third day according to the Scriptures. Thank you for forgiving all my sins. Thank you for cleansing me. Protect me, guide me, in Jesus Christ's name. Amen. The result is our guilt feeling is gone from our heart. The heaviness or the burden that we carry daily is gone. Now, you are ready for water baptism. Praise the Lord. Letter B. In Holy Spirit baptism, who is the candidate? Answer. Believer of Jesus Christ who are baptized in water. According to Acts chapter 8, verse 14 to 17, NIV version, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to Samaria. When they arrived, they prayed for the new believers that were the believers there, that they might receive the Holy Spirit, because the Holy Spirit is not yet come on any of them. They have simply been baptized in the name of the Lord Jesus. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. Also, in Acts chapter 10, verse 34 to 46, then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accept from every nation the one who fears him and does what is right. You know the message God sent to the people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is the Lord of all.
You know that what has happened throughout the province of Judea, beginning in Galilee after the baptism that John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good, healing all who were under the power of the devil, because God was with him. We are witnesses of everything he did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed him by hanging him on a cross. But God raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. He was not seen by all people, but by witnesses whom God has already chosen, by us who ate and drank with him after he rose from the dead. He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about him, that everyone who believes in him receive forgiveness of sin through his name. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter was astonished that the gift of the Holy Spirit has been poured out even on Gentiles, for they heard them speaking in tongues and praising God. Summary: as a candidate of the baptism of the Holy Spirit, there are two ways you can be baptized in the Holy Spirit described in the Bible. The first way is found in Acts chapter 8, verse 14 to 17. It describes the Apostle Peter and John went to Samaria, for they have heard the word of God. When they arrived in Samaria, Peter and John prayed over them, because the Samaritans are only baptized in water. Then Peter and John placed their hands on them, or laid hands on them, and by the grace of our God Jesus Christ, the Samaritan received the baptism of the Holy Spirit. Therefore, the first way to be baptized in the Holy Spirit, a person who is also baptized in the Holy Spirit with the gift of speaking in tongues will guide you to be baptized in the Holy Spirit. He will tell you, in the name of Jesus Christ, be baptized in the Holy Spirit. Or Jesus Christ baptize him or baptize her in the Holy Spirit. Now, speak in tongues, and the person leading will also speak in tongues. Probably he will say, "Follow me as I speak in tongues."
The second way is found in Acts chapter 10. Please read the whole chapter. It's a beautiful one. It is the story of Cornelius who lived in Caesarea. Cornelius is a centurion of the Italian regiment, meaning he has 100 soldiers under his command. The background of Cornelius is a God-fearing soldier who gave generously those who are in need and prays regularly. One day, an angel appeared to Cornelius and gave instruction to find Apostle Peter. Apostle Peter was staying in the house of Simon the tanner by the sea in Joppa. So Cornelius sent his men to Joppa to get Peter. In the meantime, about noon the following day, Peter went to the rooftop of the house to pray and became hungry and wanted to eat something. Then Peter fell into a trance. Peter saw heaven open and something like a large sheet being let down to earth with its four corners, and it contained all kinds of four-footed animals, reptiles, and birds. Then Peter heard a voice, "Get up, Peter, kill and eat." And Peter answered, "No, Lord, I have never eaten anything impure or unclean." And the voice spoke to Peter for the second time, "Do not call anything impure that God has made clean." This happened 3 times, and then the sheet went back to heaven. While Peter is wondering what is the meaning of his vision, that's the time when the man sent by Cornelius found out where the Apostle Peter lives. The Spirit said to Peter, "Simon, there are 3 men looking for you. Go downstairs and do not hesitate to go with them, because I have sent them." So Apostle Peter and others went to Caesarea with the 3 men. When Peter arrived in the house of Cornelius, he found a large gathering of people. Then Peter preached the word of God, the good news about Jesus Christ, who is the Lord of all. While Peter was still preaching and teaching the good news, the Holy Spirit came down to them, and they were baptized in the Holy Spirit. They heard them speaking in tongues and praising God. Praise the Lord! The household of Cornelius were baptized in the Holy Spirit without anyone or anybody
touching them. In verse 45, says that the household of Cornelius were the first Gentiles to be baptized in the Holy Spirit. A Gentile means a non-Jewish people, or you do not belong to the 12 tribes of Israel. Therefore, the second way to be baptized in the Holy Spirit is no one will guide you, because you have so much faith in Jesus Christ that you believe you will be baptized in the Holy Spirit and speak in tongue in your own. Speaking in tongue means you will speak in a language you don't know. Sa Tagalog, paghahambing sa pagitan ng tubig at banal na Espiritu Santo. Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng bautismo sa tubig at bautismo ng banal na Espiritu? Number 1, sino ang kandidato? Sa water baptism, sino ang kandidato? Ang sagot ay ang nagsisisi na nananampalataya kay Jesus Christ. Sinasabi sa Luke chapter 3, verse 2 and 3, sa panahon ng mga pinakapunong pari na sina Anas at Cayapas, dumating ang salita ng Diyos kay Juan, na anak ni Zacarias sa ilang. Siya'y nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sinasabi rin ito sa Mark chapter 1 verse 4 and 5. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Verse 5, pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupain ng Judea at ang lahat ng mga taga Jerusalem. At siya'y binabautismuhan niya sa ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Summary. Ano ang kahulugan ng nagsisisi? Penitent. Number 1, pagpapakita ng kalungkutan at panghihinayang sa nagawang mali. Pangalawa, isang taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan o maling gawain at humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Ano ang kahulugan ng pagsisisi? Repentance. Ang number 1, ang ibig sabihin ay ng pagsisisi ay muling ayusin ang inyong buong paraan ng pag-iisip, pakiramdam at pagkatao upang talikuran ang mali. Pangalawa, ang tunay na Kristiyanong pagsisisi ay nagsasanggot ng isang taos pusong pananalig sa kasalanan, isang pagsisisi
sa pagkakasala sa Diyos, isang pagtalikod ng makasalanang paraan ng pamumuhay at isang pagtalikod sa isang paraan ng pamumuhay ng nagpaparangal sa Diyos. Paano humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan? Sinasabi sa 1 John 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat na banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagtatapat natin sa mga kasalanan na direkta kay Jesus Christ ay napakahalaga. Kailangan natin sabihin kay Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan. Ito ang mga halimbawa na ating mga kasalanan. Marunong tayong nagsasabi ng kasinungalingan. Marami tayong nasasabi o sumisigaw ng masasamang salita. May galit, may pride, magnanakaw, hindi naniniwala sa Diyos. Akala natin tayo ang sentro ng buong mundo. Pagkatapos mong ipagtapat ang lahat ng iyong mga kasalanan na diretsa kay Jesus Christ, si Jesus Christ ay tapat na makatarungan upang patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan na ating ipinagtapat. Pagkatapos ay ninililinis tayo o dinadalisay tayo mula sa lahat ng kalikuhan. Ngayon ay handa ka nang tanggapin si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sinasabi ito sa Romans chapter 10 verse 9 and 10. Sapagkat kung ipahayag mong sa pamagitan ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mulit ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Ngayon ay oras na parang tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. By faith, tinatanggap kita ngayon, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas as my Lord and Savior. Salamat sa pagkamatay mo sa cross para sa aking mga kasalanan, na ikaw ay inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Salamat sa pagpapatawad mo sa lahat ng kasalanan ko. Salamat sa paglilinis mo sa akin. Protektahan mo
ako at gabayan mo ako sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Ang resulta ay nawala sa puso natin ang pagka-guilty feeling at bigat na pasanin na dinadala natin araw-araw ay wala na. Ngayon ay handa ka na para mabautismo sa tubig. Purihin ang Panginoon Diyos. Letter B. Sa bautismo ng Espiritu, sino ang kandidato? Ang sagot ay mga mananampalataya kay Jesus Christ na bininyagan sa tubig. Sinasabi dito sa Acts chapter 8 verse 14 to 17, nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan. Ang dalawa ay bumaba at ipinalangin sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito dumarating sa kanino man sa kanila, kundi sila ay nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Verse 17, ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang mga kamay at sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Sinasabi ito sa Acts chapter 10 verse 34 to 46. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang nauunawan ko na walang kinikilangan ng Diyos, kundi sa bawat bansa ang sumamang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Nalalaman ninyo ang salita ng Kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamagitan ni Hesukristo. Siya ay Panginoon ng lahat. Nalalaman ninyo na ipinahayag ang salitang iyon sa buong Judea, simula sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Verse 38. Kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paano naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng diablo, sapagkat kasama niya ang Diyos. Verse 39. Mga saksi kami lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng Judea at sa Jerusalem. Siya'y kanila ring pinatay ng kanilang ibitin siya sa isang punong kahoy. Verse 40. Siya'y muling nabuhay, siya muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw
at siya'y hinahayang maghayag. Verse 41, hindi sa buong bayan, kundi sa aming nahinirang ng Diyos bilang mga saksi na kumain at uminom na nakasalo niya, pagkatapos na siya'y mabuhay muli sa mga patay. Sa amin ipinagbilin niya na mangaral sa mga tao at sumaksi na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Verse 43, siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay makatatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang pangalan. Verse 44, samantalang sinasabi ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat na nakikinig ng salita. Ang mga mananampalataya Judeo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat narinig nilang nagsasalita ng mga ito ng mga wika at nagpapuri sa Diyos nang magkagayoy ipinahayag ni Pedro. Summary: bilang isang kandidato ng bautismo ng banal na Espiritu, may dalawang paraan na maaari kang mabinyagan sa banal na Espiritu na inilarawan sa Biblia. Ang unang paraan ay matatagpuan sa Acts chapter 8 verse 14 to 17. Inilarawan nito ang pagpunta ni Apostol Pedro at Juan sa Samaria dahil narinig nila ang salita ng Diyos. Pagdating nila sa Samaria, nananalangin sina Pedro at Juan para sa kanila dahil ang mga Samaritano ay binabautismuhan lamang sa tubig. Pagkatapos ay ipinatong ni Pedro at ni Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at sa pamagitan ng biyaya ng ating Diyos na si Jesus Christ ay natanggap ang mga Samaritano ng bautismo ng banal na Espiritu. Sa makatuwid, ang unang paraan upang mabinyagan sa banal na Espiritu ang isang tao na nabautismuhan din sa banal na Espiritu na may kaloob na pagsasalita ng wika ay gagabay sa iyo upang mabautismuhan ka sa banal na Espiritu. Sasabihin niya sa iyo, sa pangalan ni Jesus Christ ay mabautismuhan ka ng banal na Espiritu, o Jesus Christ, bautismuhan mo siya sa banal na Espiritu. Ngayon ay magsalita ka ng wika o speaking tongues, at ang taong nangunguna sa iyo ay sa wika ng speaking in tongue din. Malamang sasabihin niya, sundan mo ako sa speaking in tongues. Ang ikalawang paraan ay
matatagpuan sa Acts chapter 10. Pakibasa ang buong kabanata or read the whole chapter. Ito ang kwento ni Cornelius na nakatira sa Caesarea. Si Cornelius ay isang centurion ng Italian regiment. Ibig sabihin, mayroon siyang 100 sundalo sa ilalim ng kanyang command. Ang background ni Cornelius ay isang sundalo may takot sa Diyos na bukas palad na nagbibigay sa mga nangangailangan at regular na nananalangin. Isang araw, nagpakita ang isang anghel ng Diyos kay Cornelius at nagbigay ng tagubilin na hanapin si Apostle Pedro. Si Apostol Pedro ay nanatili sa bahay ni Simon na mangungulti sa tabi ng dagat sa Joppa. Kaya ipinadala ni Cornelius ang kanyang mga tauhan sa Joppa upang kunin si Pedro. Samantala, bandang tanghali ng sumunod na araw ay pumunta si Pedro sa bubungan ng bahay upang mananalangin at nagutom at gustong kumain. Pagkatapos ay nawalan ng ulirat si Pedro. Nakita ni Pedro ang langit ay nabuksan at isang bagay na parang isang malaking kumot na ibinaba sa lupa sa pamagitan ng 4 na sulok na nalalaman ng lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa, mga reptalya at mga ibon. Narinig ni Pedro ang isang tinig. Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Ang sagot ni Pedro sa Panginoon, kailanman ay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi. At ang tinig ay nagsalita kay Pedro sa ikalawang pagkakataon. Huwag mong tatawagin marumi ang anumang bagay na nililinis ng Diyos. Nangyari ito ng 3 beses. Pagkatapos, bumalik sa langit ang kumot. Habang si Apostle Pedro ay nagtataka kung ano ang kahulugan ng kanyang pangitain, iyon ang oras na nalaman ng mga lalaking sinugo ni Cornelius kung saan nakatira si Apostle Pedro. Sinabi ng Espiritu kay Pedro, Simon, mayroong 3 lalaking naghahanap sa iyo. Bababa ka at huwag mag-atubiling sumama sa kanila sapagkat sila ay aking sinugo. Kaya si Apostle Pedro at ang iba pa ay pumunta sa Caesarea kasama ng 3 lalaki. Pagdating ni Pedro sa bahay ni Cornelius, nakita niya ang isang malaking pagtitipon ng mga tao. Pagkatapos ay ipinangaral ni Pedro ang salita ng Diyos, ang mabuting balita
tungkol kay Jesus Christ na siyang Panginoon ng lahat. Habang si Apostle Pedro ay nangangaral at nagtuturo pa ng mabuting balita, ang banal na espiritu ay bumaba sa kanila at sila'y nabautismuhan sa banal na espiritu. Narinig nila silang nagsasalita ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang sambayahan ni Cornelius ay nabautismuhan sa banal na espiritu na walang sinumang humipo sa kanila. Sa verse 45 ay sinasabi na ang sambahayan ni Cornelius ang mga unang hentil na nabautismuhan sa banal na espiritu. Ang ibig sabihin ng hentil ay isang tao hindi Hudyo o hindi ka kabila sa 12 tribes ng Israel. Sa makatuwid, ang pangalawang paraan upang mabinyagan sa banal na espiritu ay walang gagabay sa iyo. Dahil malaki ang iyong pananampalataya kay Jesus Christ at naniniwala ka, mabibinyagan ka sa Espiritu Santo at magsalita ng ibang wika o speaking tongues, at pagsasalita sa speaking tongues ay nahuhulugang magsalita ka sa isang wika na hindi mo alam. This is the end of our lesson. I hope and pray that you have learned a lot about the Holy Spirit. Let us take a moment of silence and pray. O Ramasyanda Karamasyanda Karamakanda. Father, in the name of Jesus, I pray for the listeners that they are protected from any kind of sickness, diseases, and harmful viruses. Jesus, heal them from weariness, from stress, from high blood pressure, from high fever, from diabetic condition, from cancer of the different parts of their bodies, from brokenness, O God, from loneliness, from traumatic experience in the past, from dengue. Father, in the name of Jesus, I pray for their children, O Lord God, who are back in school. Those children who are in elementary and high school, give them wisdom and understanding to do their homework every night. I pray that they will have high grades, A's and B's in Jesus' name. Amen. Hikura kaya konda, ola koya syanda koramasyanda koramakanda. Jesus, Lord Jesus, I pray for their children who are in college and universities, O Lord God. I pray that they will be guided properly. Give them dreams of successful university level education, O Lord God. Prepare them to work in the workforce so that when they graduate, they will be able to work in different companies based on their education.
Thank you, Jesus, for blessing the whole family member. I all ask this in your mighty name. Amen.